ko naman i-explain ng napakalalim to kasi hindi naman ako doctor. Yung based on nakikita ko lang at saka yung based sa sarili kong experience lang yun. Yung pwede kong sabihin sa inyo. Sa video na to guys, tatalakayin natin or sasagutin ko, I'll try my best para masagot ang itong mga tanong na ito. Ayan. Bale, pwede kayo mag-skip kung ano lang yung gusto nyo panoorin. Punta kayo sa timestamps dito sa description ng video na to. Itong video na to is sponsored ng Euphoria Supply, ang aking tindahan. Ayan, dito sa shop na to guys, one-stop shop na siya kasi dito mo na mabibili yung testosterone mo, syringe needle, alcohol pads, at meron pang iba. Dito na tayo sa first one. Saang doktor daw ba? Saang doktor daw pwede pumunta for GAT or for testosterone therapy or for HRT? Ayun guys, dito sa buong Pilipinas, sad to say na napakabihira pa lang talaga ng mga doktor na knowledgeable na makakatulong sa mga trans man. Good thing naman sa mga ginagawa kong survey online, meron namang mga sumasagot. Para hindi lang humaba tong video na to, pwede nyo na akong i-message sa Euphoria Supply. Doon ko sabihin yung mga alam kong doctors. Ano pa ba? Meron ng online presence yung mga doctors. Lagi mga sinasabi na unang step na kailangan mong gawin para sa paghanap ng doktor ay pwede kang mag-search online. So, i-search mo lang endocrinologist sa area mo, halimbawa endocrinologist Pampanga. So ayun, kontakin mo sila kung meron sila number, pwede mo tawagan or i-text, kung meron sila email, i-email mo sila. Malay mo sa pag-search mo, meron na pala sa area nyo. Hindi lang endocrinologist yung pwede nating lapitan. Speaking of doctors pa rin, kadalasan talaga sa mga alam ko ay nasa NCR. Yes, sa Quezon City, Pasay, Parañaque, yon among the few. To know more, yun, message nyo na lang ako. Doon naman sa number 2 question, para siyang humingi ng advice. Dumami daw bigla yung tigyawat niya. Naging interesado ako sa tanong na to kasi pagdating sa tigyawat, marami kasing nagkalat online or at least sa Facebook na mga nagpo-post na nagkatigyawat daw sila, so nag-switch sila ng testosterone brand, and then nung nag-switch sila, na-lessen na yung tigyawat, gano'n. Pero kasi sa mga nagpo-post na mga ito, napansin ko sa kanila, bago pa lang sila, yung mga iba wala pang 1 year. Bibigay siya ng misinformation kasi yung mga baguhan na mga nakakabasa nito, may tendency na maisip nila na baka dahil sa ganung brand kaya nangyari yung nagkaroon sila ng acne o mas magandang brand kaysa sa ibang brand, gano'n. Yun, so ayoko naman maisip nyo na may pangit na brand. So, yun lang yung punot dulo nung thought ko na yun. So, hindi natin pwedeng sabihin na itong brand na to pangit kasi nagkaroon ako ng acne. Kasi halos lahat naman, halos 99% na nakakita ko, nakakausap ko na nag-start pa lang, nagkakaroon ng tigyawat. Tapos, yung some of them, malala talaga. Sobrang lala ng tigyawat. Pagka-testosterone, para kang nag-second puberty. And then, sa second puberty mo na yon, nag-trigger siya ng mga tigyawat. Babalik lang ako sa brands kasi nakatry na ako ng Vivro na type ng Testoviron. Na-try ko na rin yung nakabayal na Enantate. Okay naman lahat sa akin. Yes, nagkakatigyawat ako ng first year, second year, third year. Pero hindi naman whole year malala. Kumbaga, meron lang binasa daliri na lumala siya. Pero kalauna naging okay na. Ito na siya. Ito na yung epekto ngayon. So, kailangan lang natin tandaan na pag nag-hormones tayo, dapat nasa normal siya. Kasi yung sobrang taas na testosterone din, trigger din siya ng mga tigyawat. Kaya mahalaga na may nagmo-monitor sa atin na doktor, tapos may mga lab test na ginagawa sa atin para alam natin kung normal pa ba yung tinitake natin. So, ayun. Yung pangatlong question is kung mabubuntis pa rin ba kapag onti na. Ayun. Lagi ko to sinasabi guys, hindi po siya contraceptive. Mabubuntis ka pa rin or may chance ka pa rin mabuntis. Ayun, mas mainam talaga na gumamit tayo ng mga contraceptive methods tulad ng condom, tsaka yung mga pills, yun. At marami pang iba, sobrang dami pa. Doon naman sa number 4, saan ba ako nagsi-CR? So, nag-post din ako dito one time na kung saan ba dapat nagsi-CR ang mga trans men or trans women. Ano yun? Hindi siya madaling topic, sobrang komplikado niya kasi isipin natin, kung hindi ka pa nag-hormones tapos alam mo itsurang babae, tapos pumasok ka sa male, tapos may mga male dun sa loob, may mga tao sa loob, so hindi natin alam kung anong pwede mangyari. Ako kasi nung una hindi pa talaga ako sa male pumasok. Yung first ever male CR experience ko, hindi siya planado, unexpected talaga siya. Ito nakwento ko na to once din. Nag-aaral pa ako nung nag-start ako ng T, tapos ilang months pa lang ako on T. Pero noon, nagsusuot na ako ng male clothes kasi meron nagpamana sa akin ng mga panlalaking damit. Nag-CR ako sa female, tapos yun, napagalitan ako na nagbabantay nila, wala na pinagalitan niya ako na dapat daw dun ako sa kabila. So yun yung moment na first ever na sobrang kinakabahan, sobrang unexpected na. I mean, hindi ko siya naisip siguro dahil wala nag-open sa akin at hindi ko siya nakita online. Tapos yun, napilitan na ako na CR sa mga mail. Ito, basahin natin yung mga comments doon sa post ko kung saan ba talaga tayo dapat mag-CR. Sabi ng isang kuya natin, depende kung saan ka komportable. Sa akin naman kuya, nagtina ako after ng lockdown. Sinubukan ko na mag-men's CR sa mga public space tulad sa mall.
Ay kuya, may mga malls na ngayon na may all gender na CR. Like UP Town Center ba to or Uptown Center? For me, syempre, kung ano tingin mo sa sarili mo, doon ka. Kung may mga mag-inarte na kapwa mo na gamit ng CR, you need to defend who you are. Di natin kailangan i-please kung sino man sa loob ng CR para lang makapag-CR tayo sa gusto natin. Opinion ko lang ta. Napaisip ako doon sa you need to defend who you are. Sa men's CR po ako lagi, kahit sa public or private establishment po. Pero may mga establishments din na isang common CR. Ayun, may mga lugar nga na isa lang talaga yung CRs. Ayun, sabi niya, nakadepende sa akin. Pero mas trip ko sa PWD. Solo mo yun na CR eh. Kung naiilang ka, pwede ka doon. Or diretso ka na lang, kunwari magpupops ka. Yun lang. Oo, meron ako nakikita sa mga mall ganyan. May nakikita ako mga PWD ganun. Pero hindi ko pa na-try. And then, sabi ng isang comment, ako mula talaga pretty hanggang mag-onti na ako. Sa CR na talaga ako ng lalaki kasi doon ako komportable. Yan. Sabi naman ng isang kuya natin, ako kung saan malinis. Yun yung totoo. Regardless kung pambabae or panlalaki nga daw, sabi ni kuya. I know myself. Hindi magbabago yung gender identity ko nang dahil sa CR. True. Ayun. Sabi naman ng isang kuya natin, sa lalaki ako nagsi-CR. Kasi ilang beses na akong pinaalis sa CR ng babae. Ayun. Kung saan hindi matao, but I prefer more on the male CR. Basta ang mahalaga, hindi naman mababago ng CR na pinapasokan natin kung ano ang pagkakakilala natin sa sarili natin bilang isang lalaki. Men's room and men's comfort room because trans men are real men. Ako sa men's CR talaga since may cubicle naman doon. Oo, yun. Ayun, speaking of cubicle, no, bigla akong naalala na ang pagkakataon na pumapasok ako sa men is occupied lahat ng cubicle. Or worse, wala talagang cubicle. So, ayun, ang problematic niya lang. So, ang hassle para sa akin kasi, syempre, maghahanap pa tayo ng ibang. Hindi na lang ako nagsi-CR. Men's na nag-start nung 6 months onti ako. Ayun. So, trans woman, I use women toilet room kung saan komportable doon ka. Is male restroom. Sir, it depends kung saan ka komportable. Kaya lang, madalas hindi talaga may iwasan ang discrimination. In fact, kahit sa workplace danas ko, hindi ko na din alam if saan ako lulugar. Kasi minsan, sa men's restroom, may madidinig ako gaya ng, bakit ka andyan, may ganito ka ba? Sa babae naman, minsan may issue din. Kaya ayun, araw-araw kong bit-bit yung ganong feeling. Minsan, ayaw ko na lang mag-CR buong araw for the sake of everyone around me. Ayun lang yung masakit. Isang nakakalungkot na part ng being a trans man. Yung CR talaga, kuya. In my opinion lang po. Pag mukha ka ng lalaki, sa gents ka na pumasok. Kasi may ilang yung mga girls pag sa ladies ka. True, oo, totoo naman. Imagine ako pumasok ako sa women, di ba? Next one, men's CR, no argument naman dyan. However, madalas ang discrimination about CR mag-fall sa sisters natin. Sa mga trans women siguro. Kaya sabi ng isang kuya, sa men's CR na po, minsan, okay. Sabi ng isa, ako literally sa men's na talaga. And then, ako po kahit pretty pa lang sa men's comfort room na po ako pumapasok. Ayun, men's po, kaso minsan walang cubicle sa men's. No choice talaga pag ihing-ihi na. True. Ako nung nag-unti na ako, di na ako nagsi-CR pag nasa mall. Kasi one time, nagsi-CR ako, nasa pinto pa lang ako ng CR ng babae, lahat nakatingin sa akin. Kaya alis na lang ako. Punta naman ako sa CR ng lalaki, nahiya naman ako pumasok. Pero sa CR ng babae talaga ako nagsi-CR. Doon ako komportable. Yung sabi niya kasi nahihiya pumasok sa men's. Ayun, syempre naranasan ko na rin naman yun. So for me kasi, siguro it takes time lang or paulit-ulit mo siyang gagawin hanggang sa mawawala na yung hiya mo o yung awkwardness feeling. Kasi hindi ka naman sanay dun pumasok eh. After how many years onti na. Parang natural na talaga siya. Hindi ko na siya iniisip kung saan ba talaga ako. Natural na yung katawan ko na pupunta sa men. Tukol na rin dito yung next questions na kung may-ari na ba ako ng lalaki. Ayun, the answer is wala pa. Kaya pag nag-CR ako sa mga men's, naghahanap pa talaga ako ng mga cubicles para doon ako mag-CR. Pero kung may pera ako, siguro gagawin ko siya. Magpapagawa ako. Then next question guys, kung nagpa-top surgery na ba ako? So ayun, wala pa po akong any surgery sa katawan. Sa ngipin pa lang. So ayun. Pero gusto ko. Kaya lang, wala lang talaga pang budget sa ngayon. Meron po bang tablet for tea? Ayun, nasagot ko na rin to sa mga nakaraang video pero sasagutin natin ulit yan. Yun, so far sa mga alam kong doktor, sa mga nakakausap kong trans men din, ng mga auntie,
lahat kami, lahat is injections. And then wala pa ring doctor na nagre-reseta ng tablets. And then wala pa talaga ako alam na dito sa Pinas guys wala pa talagang tablets na yung oral, yung nilulunok. Wala pang oral na nire-reseta yung mga doktor. Or at least yun yung knowledge ko. Pero kung meron, please comment below. Ganun. Kasi mas gusto ko na siguro yung tablets kesa sa injections kung meron man. Although, meron tayong mga available ngayon na tablets. Hindi siya for gut, pero pwede siya for bodybuilding. So yun, kailangan din marunong ka nito. Gusto mo magpalaki ng katawan, merong mga tablets. Kung may question ka naman about this, pwede mo naman akong i-chat or i-message sa Curo Online Instagram ko. Pagdating naman guys sa dosage, kung paano ba siya malalaman, ayun, to give you an idea, iba-iba kasi yung doctors Mga doctors na pagdating mo doon, bibigyan ka ng lab test request. So pagkatapos mo mag-lab test, kung okay yung results, ganun, doon kanya bibigyan ng reseta, doon kanya bibigyan ng go signal na pwede ka na mag-take ng testosterone. So yung ibibigay niyang dosage sa'yo, yung initial dosage mo, natural, hindi niya pa alam, hindi pa natin alam kung tama yon unless makapag lab test ka the following months. So yung lab test na yun yung magsasabi kung bababa yung testosterone mo, sakto lang or sobra. And dun mag-base yung doctor kung paano niya i-adjust yung next dosage mo. And then, pero napansin ko kasi ngayon, this past month, sa mga bumibili sa akin sa Euphoria Supply, mga nagsasabi na dapat pala kuya Ron, umorder na ako bago ako pumunta sa doktor. Pwede na pala mag-take nung araw na yon. Napapansin ko na kung dati mahigpit, ngayon medyo hindi na ganun kahigpit kasi marami na ring kabro tayo na binigyan na agad ng dosage nung first day pa lang. And then yung mga swerteng kabro natin na umorder na sa akin na may dala na silang tea, nakakapag-start na sila that same day. I hope nakatulong tong video na to guys. Comment nyo lang sa ilalim yung mga next questions nyo para magawan ko ng video. For more content like this, subscribe kayo guys. Kita-kita tayo sa susunod na video.